Kasi kagabi, yung balita mga kababayan na itong si Sara Duterte at ang kanyang mga legal counsel ay tumakbo na naman mga kababayan doon sa Supreme Court. Talagang eto na, last resort na ba nila ito mga ka-GPnatics? Kaya sila tumakbo? Doon sa Supreme Court para humingi ng tulong mga kababayan at ipatigil ang impeachment ni Sara Duterte? Aba, ibang klase. Mga kababayan, pero syempre mamaya mapunsalan, itong si Terry Ridon ay hindi po pumayag. Hindi, umalma po si Terry Ridon mga kababayan at maging itong si Jinky Luistro ay meron din pong sinabi. Yan muna ang pag-uusapan natin bago tayo dumako dito kay Boying at kay Harry Roque, no, mga kababayan. Kasi nga po, doon sa ginawa po, di ba nung nakaraan, alam naman natin, sabi ko, expected nyo na talagang itong kampo ni BP Sara Duterte ay tatakbo at tatakbo yan, mga ka-GPnatics sa Supreme Court. Dahil unang-una, testing the water lang naman yung ginawa nila Doon yung mga minions ni Sara Duterte ang lumapit at nag-file ng certiorari ng TRO before the Supreme Court dahil alam natin mga kababayan, hindi naman yun kakatigan ng Supreme Court dahil hindi nga involved party etong sila Torion. 'Di ba? So, ngayon ang nangyari mga kababayan, talaga bang etong si BP Sara Duterte at ang kanyang kampo wala talagang kaplano-plano na humarap na mga kababayan sagutin Miu ang mga paratang laban sa kanila? Bakit iwas ng iwas? Bakit lagi na lang tumatakbo dito sa Supreme Court? Ano ba to mga kababayan? Ang Supreme Court ba ay Sara's Court? SC Sara's Court na lagi niyang matatakbuhan kapag kailangan? O ito po mga kababayan, kahapon nga ito yung nangyari ito yung kanilang ipinail kasi itong si Attorney Jesus Palsis, lagi nauuna to sa balita, di ko alam kung bakit. Matindi yung Tweety Bird dito, mukhang hindi natutulog 'Di ba? Mukhang hindi natutulog yung Tweety Bird nitong si ni Jesus Palsis mga kababayan. Kaya madaling araw, alas 11 ng gabi, sabi niya, ayon sa aking Tweety Bird, etong si Terry Ridon ayaw umaalma, minyan gano'n, na ang kampo daw ni BP Sara, hindi yung mga minions niya, hindi si Torion at hindi yung mga iba pang mga abogado. Yung legal counsel talaga ni BP Sara Duterte ay lumapit na sa Supreme Court mga kababayan. Ito po, yung kanilang certiorari. Petition for certiorari and prohibition mga kababayan. So, nakalagay dito, Republic of the Philippines, Supreme Court, Manila. Ayan, kahapon, April 7, 2026, 2:20 p.m. Sara Duterte, in her capacity as the Vice President of the Philippines, petitioner. Sabi dito, House of Representative of the Philippines, represented by Faustino G.V. III, in his capacity as Speaker, House Committee on Justice, represented by Representative Jerbil A. Reyes Luistro in her capacity as Chairperson, Senate of the Philippines, represented by Vicente Soto in his capacity as Senate President, Joel T. Sabalia, Joselito S. Sarabia, Edelberto Baculi, Rogelio del Rosario, Leonard P. Arevalo, Pinky L. Tam, Maria Loreto A. Lopez, Halilio de la Torre, Democrito C. Barcenas, Lourdes U. Barcenas, Maria Liza Ruedas, Violeta B. Cecilio, Geraldine J. Dinoga, and Nathaniel G. Cabrera. Doon sa kanilang petition mga kababayan, ang nakalagay doon ay, this is a petition for certiorari and prohibition under Rule 65 of the Rules of Court, seeking to declare as void ab initio.
So, mga kababayan, pinapahinto nila at sinasabi na simula pa lang, mga kababayan, void ab initio from the beginning, wala na daw bisa. No, yung impeachment laban kay BP Sara Duterte. Oh, mga kababayan, against the petitioner and committee proceedings arising from, including any and all incidents relative thereto, because nako, matindi. Mga kababayan, talaga nga naman. Pinapa-dismiss kagad. Void ab initio, mga kababayan. Ano ba to? Wala na ba talaga kayong ibang gagawin? Wala na ba talaga kayong maisip na pamamaraan? Kung hindi ipa-dismiss ang alegasyon laban sa inyo, paano matatapos to? Takas na lang ba kayo ng takas, mga kababayan? Takas na lang ba kayo ng takas, BP Sara Duterte? Bahala ka, lalong bababa yung trust rating mo niyan pag nagkataon. Mga kababayan. Alam nyo, the best, eto na nga yung best way, di ba? Kayo nang humiling yan dati sa Supreme Court. Kayo nagsabi na bigyan kayo ng due process. Tapos binigyan kayo ng due process, ngayon ayaw nyo. Ano ba talaga, kuya? Sabi ni Kezia Lindog, pati logo ni GP na scam. Bakit nagsabuatan si Ombudsman at Empire 999 parang kay Jason sa kaninang umaga sa St. Luke's? Mamaya, abangan nyo yan, Kezia Lindog. De, mamaya, paparinig ko sa inyo yan para magkaintindihan tayo, di ba? Pero mga kababayan, again, syempre, si Terry Ridon ay hindi po pumayag sa plano. Hindi po, mga kababayan, nagpatinag doon sa petition for certiorari ng legal counsel nitong si BP Sara Duterte. Uy, BP Sara, sayang yung bayad mo dyan. Diba? Wag mong itlogin sa kangkungan yung mga abogado mo, mga mga premyado, sabi mo, tapos ngayon ayaw mong iharap. Sabi ni tuloy ni Terry Ridon, mga kababayan, ay ganito, malinaw daw po, sabi niya, it's a clear attempt to mislead the Supreme Court and the public. Sabi niya gano'n, mga kababayan. Bakit? Ito ang pahayag ni Bicol Saro Representative Terry Ridon kasunod ng paghahain ni Vice President Sara Duterte ng petisyon sa Korte Suprema upang ipatigil ang impeachment proceedings laban sa kanya sa House Committee on Justice. Giit ni Ridon, misrepresentation of facts at distorted interpretation ng Constitution at prevailing jurisprudence ang paghahain ng naturang petisyon. Dagdag niya, hindi totoong hindi na i-refer ng plenaryo ng Kamara ang impeachment complaints. Wala rin umanong legal requirements para sa prior deliberation bago ang referral at walang paglabag sa 1-year bar rule at due process. Paano hinimay ito ni Terry Ridon, mga kababayan? So, mayroon akong dito na tinagalog. Tinagalog no? Gamit si ChatGPT para mas maunawaan ng publiko, mga ka-GPnatic. Sabi dito, ni Terry Ridon, nagsumite ngayong araw ang kampo ni BP Sara Duterte ng petisyon sa Korte Suprema upang pigilan ang nagpapatuloy na impeachment proceedings laban sa kanya sa House Committee on Justice. Ang petisyong ito ay nakabatay sa maling paglalahad ng mga aktual na pangyayari at maling interpretasyon ng konstitusyon at umiiral na jurisprudence. Ito ay malinaw na panlilinlang ng pangalawang Pangulo at ng kanyang mga abogado sa Korte Suprema at sa publiko. Una, sabi rito, hindi totoo na hindi ang plenaryo ng Kongreso ang nag-repair ng mga impeachment complaints, mga kababayan, dahil sinasabi ni Terry Ridon dito, meron kaming video footages ng plenaryo noong February 23, 2026 sa oras na 3:48 PM na ang referral ng 4
mga kababayan, ng 4 na impeachment complaints ay isinagawa ng buong kapulungan alinsunod sa Section 3 to Article 11 ng Konstitusyon. So, mga kababayan, dito pa lang mukhang alanganin. Mukhang talong-talo talaga sila Sara Duterte dito. Mukhang napaghandaan eh. Kasi nga naman, mga kababayan, ito ay sabi ng Committee on Justice, para hindi tayo magkamali, kailangan sundin natin kung ano yung requirements na hinihingi ng Supreme Court, 'di ba? One by one. Binigyan sila ng ng guidelines, 9 guidelines mga kababayan. So yun yung ginagawa nila. To sabi rin ni Terry Ridon, hindi ito aksyon lamang ng speaker o ng Committee on Rules. Ito ay aksyon ng plenaryo ng House of Representatives bilang isang kolektibong katawan. Mga kababayan, hindi ito yung lang, 'di ba? Yung muro-muro lang. Alam naman natin na akyat to sa plenaryo, 'di ba? O, sabi pa rito, ikalawa, walang rekesito sa batas na kailangan magkaroon ng deliberasyon bago ang referral. Hinahanap ngayon ng kampo ni BP Sara Duterte, mga kababayan, dapat daw nagkaroon daw ng deliberation muna bago ang referral. Wow! Sabi ni Terry Ridon, walang ganon. Wala namang requirements, walang guidelines na sinasabi ng konstitusyon, wala ring sinabi ang Supreme Court na ganun muna na kailangan magkaroon ng deliberasyon bago ang referral. Ano kayo? Gumagawa na naman kayo ng sarili nyong batas? Ha? Sanabi pa rin ni Terry Ridon, mga kababayan, ang sinabi lamang sa Gutierrez ay maaring magkaroon ng deliberasyon, pero hindi daw ito mandatoryong rekisito. So, ibig sabihin, pwedeng magkaroon ng deliberasyon, pero hindi ito must. Mga kababayan, hindi ito must. Okay? So, it's up to the Committee on Justice, okay? Kung sila po ay magkakaroon ng deliberasyon or hindi. Sa makatuwid, mga kababayan, wala silang nilalabag na batas. Sabi pa ni Ridon, higit pa rito, sa araw ng plenaryong yun, walang sinumang miyembro ng kapulungan ang naghain ng mosyon o objection upang tutulan ang referral na magsimula ng deliberasyon. So walang tumutol. Walang nag-object, mga kababayan. So hindi madidivide yung house. Tama? Hindi magkakaroon ng botohan. Pag sinabing divide ang house, magkakaroon ng botohan. Walang ganon, mga ka-GPnatics. So, matik, di ba? Ngayon, kahit mula sa kapatid, kamag-anak o kaalyado ng pangalawang pangulo, wala nga pong nag-object eh. Di ba? Sila Ungab, sila Paulo Duterte, yung sila Omar at yung iba pa na kanilang mag-anak, wala po silang ginawa, mga kababayan. So, nagdire-diretso lang po yun. Dahil wala naman nag-object eh. Wala naman umalma. Wala pong umangal. Walang nag-motion. Diba? So, ikatlo, walang paglabag sa 1-year bar rule. Ito, mga kababayan, ito kasi yung ginamit nilang technicality nung nakaraan, diba? 1-year bar rule. So, ngayon, marami pa rin ang nalilito. Dahil nga naman, merong inalis na first impeachment complaint, mga kababayan, isinantabi. Tapos yung number 2 naman, ito ay umatras din, di ba? Mga ka-GPnatics. Ngayon, sabi dito, ang 1-year bar rule ay umiiral lamang matapos ang isang valid referral ng impeachment complaint. Malinaw sa public record na iisa lamang ang naganap na referral ng mga impeachment complaints sa House Committee on Justice. Kumbaga, mga kababayan, nagsabay-sabay. Isang referral lang. Hindi po may nauna, hindi nauna si una, hindi nauna si pangalawa, hindi nauna si pangatlo, hindi nauna si pang-apat. Lahat po sila, mga kababayan, pinorward, ni-refer yun ng sabay-sabay. So therefore, mga ka-GPnatics, isang referral lang po yun. Diba? Isang referral lang yun. Oh, sabi pa dito, mga ka-GPnatics, in-emphasize ni Terry Ridon na kahit itinabi ang Castro complaint at nag-withdraw ang di-complaint, mismong ang kaso ng Duterte versus House, yan yung yung nakaraan, yung nakaraang taon. 'Di ba? Yung Duterte versus House.
versus House of Representative. Na kung saan po mga kababayan, sinasabi dito, na kung alin ang Committee on Justice ang magtatakda kung alin sa mga impeachment complaints, so binigyan sila ng, 'di ba, may sole power nga sila eh. So sila yung pwedeng magdesisyon. So sila pwede magtakda kung alin sa mga impeachment complaints ang dapat magpatuloy at alin ang dapat mabasura. Mga kababayan, sa makatuwid, walang paglabag sa one ng konstitusyon at jurisprudence. Yan ang sinasabi ni Terry Ridon, mga kababayan. Talagang, minimislead tayo ng kampo ni BP Sara Duterte. Gustong linlangin, mga kababayan. Gusto nilang isahan ang Supreme Court na mapaayon sa kanila dahil sa kanilang ipinail na motion, mga kababayan, or petition for certiorari at prohibition. Sabi dito, walang paglabag sa due process sa mga hakbang ng Committee on Justice. Ang kapangyarihan ng Committee on Justice na magsawagawa ng pagdinig, mag-issue ng sabpina at mangalap ng ebidensya ay malinaw na nakapaloob sa konstitusyon, sa House Rules on Impeachment at sa nagdaang kaso ng Duterte versus House of Representative. Kumbaga mga kababayan, hindi na sila lumayo pa. Dahil ito yung hiningi ng ng Supreme Court noong nakaraang taon laban, mga kababayan, dito sa impeachment ni Sara Duterte. Iyon mismo yung kanilang ginagawa. So paanong lalabag sila tawag dito mga kababayan, sa proceedings sa House Rules, 'di ba? O kaya naman dun sa Rules of Impeachment. O kaya naman sa sinasabi nila mga kababayan na may paglabag daw sa due process. Yung due process na yan by the guidelines of the Supreme Court. Yan ang kanilang ginagawang structure. Yan ang kanilang backbone, mga kababayan. So paano na magkakamali itong mga ito kung mayroon silang sinusundan? Remember 9 guidelines yung binigay sa kanila. So walang lusot, mga kababayan. Sabi pa rito, ang kapangyarihan ng Committee on Justice na magsagawa ng pagdinig, mag-issue ng sabpina at mangalap ng ebidensya ay malinaw na nakapaloob sa konstitusyon, sa House Rules on Impeachment at sa nagdaang kaso Duterte versus House of Representative. Hindi kailangan nakalakip ang lahat ng ebidensya sa oras ng paghahain ng impeachment complaint. Ito yung pinagtatalunan na isa kasi sabi nila wala daw ultimate facts na ipinakita, mga kababayan. Again, hindi po ito evidentiary stage. 'Di ba? So hindi kailangan na full-blown yung mga ebidensya. Kailangan lang po may mag-state ng facts. May 'di ba? Yun lamang. Sabi rito, ang proseso ng pagdinig ay mismong mekanismo upang tuklasin ang katotohanan. Sa harap ng panlilinlang na ito sa Korte Suprema at sa publiko, magpapatuloy ang Kongreso sa pangalawang Pangulo sa usapin ng confidential funds. Di may paliwanag na yaman at magbabanta sa Pangulo ng Pilipinas. Lalapag sa mga susunod na araw ang mga dokumento kasi nagsabpinan na po sila. So nag-comply naman ang Ombudsman, BIR at SEC. May lalantad ang mga ito sa buong bayan sa susunod na linggo. Sa ika-14 ng Abril, ihaharap din, mga kababayan, si Ramil Madriaga upang magbigay ng kanyang patotoo. Mga ka-GPnatics, yan yung kinakatakutan ng mga ulupong. Di ba? Yan yung kinakatakutan. Kaya gumagawa sila ng paraan. Remember yung content natin kahapon? Mga ka-GPnatics, may nakita ko. Ano daw ang kinalaman nung pagkakaso kay Ramil Madriaga nitong si Mans Carpio. Although wala tong kinalaman, hindi ito pwedeng magpatigil, mga kababayan, sa nangyayaring impeachment ni Sara Duterte. Pero subalit datapwat, hindi nyo po mayaalis ang posibilidad na syempre ito ay magbigay ng intimidasyon doon sa tatayong testigo laban kay BP Sara Duterte. Maaring gamitin itong pananakot para umatras po siya. Maaring gamitin itong pagkakataon na to para, mga kababayan, ay mahaplos nila itong si
Ramil Madriaga at hindi na tumuloy na mag-testify against VP Sara Duterte. Di ba? Hindi po ibig sabihin, mga kababayan, kinasuhan kaagad ni Mans Carpio si Ramil Madriaga yung automatiko na matitigil yung impeachment trial. Hindi po ganon. Parang mali naman yung interpretasyon ng isang kakilala natin, kaibigan pa natin. 'Di ba? At mukhang nasabihan pa yung iba ng mga bobo daw. Ay tayo dyan. Kasi sinisira nila yung diskarte. Kumbaga gusto nila, mga kababayan, na lumambot itong si Ramil Madriaga. Oh. Taktika yun eh. Kasi hindi ba kayo nagtataka, mga ka-GPnatics? Nung si Pulong Duterte ang nakasalang noon na pinaiimbestigahan din nitong si Antonio Trillanes, mga kababayan, di ba? Nag-ano rin siya na ano sinasabi ni Pulong Duterte, mga kababayan, I invoke my rights against right to privacy. Di ba? Yan ang sinasabi niya noon. Mga kababayan, mga ka-GPnatics, nag-i-invoke din ng rights. Ibig sabihin, ayaw talaga nila na mahalungkat yan. Ngayon, makikita nyo, sa dami ng paninira din, sa dami din ng mga sinasabi against Sara Duterte and her family, bakit ngayon lang sila nagpapile ng kaso sa mga taong ito, mga personality na kumakalaban sa kanila? Nung si Madriaga na ang magsasalita, mga kababayan, hindi ba kayo nagtataka dun? Sana man lang napaisip kayo. Pero, mga kababayan, dahil nga po dito sa pag-alaman na ito, nitong si Congressman Terry Ridon, mga kababayan, hindi po talaga magpapatinag ang House of Representatives, lalong-lalo na po ang Committee on Justice. Ayon nga po dito kay Congresswoman Jinky Luistro, ang chairperson, mga kababayan, or chairwoman ng Committee on Justice, ay magpuproceed po ang impeachment kahit anong mangyari as long as wala pong TRO